Magandang araw mga mag-aaral! Maligayang pagdating sa ating asignaturang Araling Panlipunan 10. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga isyong pangkapaligiran sa Pilipinas, ang kahulugan nito mga pangunahing uri at ang epekto ng mga ito sa ating bansa at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipapaliwanag ninyo ang kahulugan ng isyong pangkapaligiran, matutukoy ang mga pangunahing uri nito, makapagbibigay ng mga halimbawa at makabubuo ng isang environmental issue classification chart. Bago tayo magsimula, pag-isipan muna ninyo ang tanong na ito. Ano-anong suliraning pangkapaligiran ang nararanasan sa inyong komunidad? Nakaranas na ba kayo ng pagbaha? Nakakita na ba kayo ng maruming ilog, tambak na basura, o matinding polusyon sa hangin? Ang mga problemang ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng isyong pangkapaligiran. Ang isyong pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga suliraning nakaapekto sa kalikasan at sa pamumuhay ng tao. Maaaring dulot ang mga ito ng gawain ng tao, mga natural na pangyayari o ng patuloy na pagbabago ng klima. Mahalagang maunawaan natin ang mga isyong ito upang makahanap tayo ng mga paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. May 6 na pangunahing uri ng isyong pangkapaligiran na ating tatalakayin. Climate change, pollution, deforestation, suliranin sa pamamahala ng basura, overfishing at mining issues. Unahin natin ang climate change. Ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago sa klima ng mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagdami ng greenhouse gases sa atmosfera. Dahil dito, nararanasan natin ang mas matinding init, mas malalakas na bagyo, at hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon. Sunod naman ay ang polusyon. Ang polusyon ay ang pagdumi ng hangin, tubig, at lupa. Kabilang dito ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika, maruruming ilog, at hindi wastong pagtatapon ng basura. Ang polusyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit at pagkasira ng ating likas na yaman. Ang susunod ay deforestation. Ang deforestation ay ang pagkakalbo o pagkawala ng kagubatan. Karaniwang sanhi nito ang illegal logging, kaingin, at pagpapalit ng kagubatan bilang sakahan o pamayanan. Kapag nababawasan ang mga puno, tumataas ang panganib ng pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Isa ring malaking suliranin ang hindi maayos na pamamahala ng basura. Kabilang dito ang plastic pollution at pagkakaroon ng mga open dump site. Kapag hindi maayos ang pagtatapon ng basura, maaaring magdulot ito ng pagbaha, polusyon at pagkalat ng sakit. Panglima ay ang overfishing. Ang overfishing ay ang labis na pangingisda na nagdudulot ng pagkaubos ng yamang dagat. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang dynamite fishing at iba pang ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Kapag nagpatuloy ito, maaaring maapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang balanse ng ekosistema sa karagatan. Panghuli ay ang mining issues. Bagamat mahalaga ang pagmimina sa ekonomiya, maaari rin itong magdulot ng pagguho ng lupa, pagkasira ng kabundukan, at kontaminasyon ng mga anyong tubig kapag hindi maayos na pinangangasiwaan. Bakit nga ba malala ang mga isyong pangkapaligiran sa Pilipinas? Una, ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na madalas daanan ng mga bagyo. Ikalawa, patuloy na tumataas ang populasyon at mabilis ang urbanisasyon. Dagdag pa rito ang kakulangan sa maayos na pamamahala ng basura at ang mataas na antas ng climate vulnerability ng bansa. Narito ang ilang halimbawa ng mga isyong pangkapaligiran sa Pilipinas. Kabilang dito ang madalas na pagbaha sa Marikina, polusyon sa Manila Bay, pagkakalbo ng kagubatan sa Sierra Madre, pagputok ng Bulkang Taal at ang rehabilitasyon ng Pasig River. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano naaapektuhan ng mga isyong pangkapaligiran ang ating pamayanan, kabuhayan at kalusugan. Ngayon naman, subukan nating ilapat ang inyong mga natutuhan. Punan ang Environmental Issue Classification Chart. Isulat ang uri ng issue, magbigay ng halimbawa, at ilahad ang epekto nito sa tao at kapaligiran. Sa kabuuan, ang mga isyong pangkapaligiran ay may malaking epekto sa ating kalikasan at pamumuhay. Marami sa mga suliraning ito ay dulot ng gawain ng tao. Gayunpaman, mahalagang tandaan na may kakayahan tayong makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging responsable at aktibong mamamayan.
Bilang takdang aralin, gumawa ng poster o slogan na may temang Kabataan, Katuwang sa Pangangalaga ng Kalikasan. Ipakita sa inyong gawain ang kahalagahan ng pakikilahok ng kabataan sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod nating aralin.